Hi guys! Another lesson na naman tayo. Grade 3 Math, Quarter 3, Module 2. So nasa Module 2 pa rin tayo. Continuation ito sa nagdaang lesson natin. How to arrange dissimilar fractions. So paano natin siya i-arrange from greatest to least or from least to greatest. So paano natin i-arrange ang fraction na merong hindi magkaparehong denominator. Kapag sinabi nating dissimilar, ibig sabihin meron siyang hindi magkaparehong denominator. Gaya nito. So meron siyang denominator na 4, 8 at 2. So, tinatawag natin itong dissimilar fraction. Again, ito yung tinatawag nating fraction. Ang number na nasa taas is tinatawag nating numerator at ang number na nasa baba is tinatawag nating denominator. At ang fraction na merong hindi magkaparehong denominator gaya ni 3/4, 2/8 at 1/2, tinatawag nating dissimilar fraction. Ang fraction naman na merong magkaparehong denominator gaya ni 3/4 at ni 1/4 is tinatawag nating similar fraction. Kapag nag-arrange tayo ng dissimilar fraction, ang gagawin natin sa ating given is i-change natin siya into similar fraction. So, ibig sabihin, i-change natin siya na dapat magkapareho lahat ng kanyang denominator. So, paano yun siya gagawin? Of course, hahanapin natin ang kanyang LCD. And LCD means least common denominator. So, ang LCD, sa paghahanap ng LCD is gagamitin natin ang kanyang multiples. Okay? So, multiples or para ka lang nag-skip counting. So, for example, meron tayo ditong denominator na 4, 8, 4, at 2. Ngayon is hahanapin natin ang LCD or least common denominator ng ating mga denominator dito. So, meron tayong 4, 8, 4, at 2. So, si 4 yung unahin natin. 4, 8, at 2. So, mag-skip counting tayo or hahanapin natin ang kanilang multiples. So, si 4 is 4, 8, 16, 20. Pagkatapos si 8 naman is, kita ba, 8, 16, 24, and 32. Si 2 naman is 2, 4, 6, 8. Ayan. So, sorry. So, ngayon is hahanapin natin kung saan sila unang nagkapareho or ano yung least common denominator nila. So, si 4 kasi pareho lang sila. So, isang 4 lang yung gagawin natin. Si 4, meron siyang 4, 8, 16, 20. So, ano yung number na nagkapareho silang tatlo? 8. Okay? So, meron silang 8. Silang tatlo is meron silang multiple na 8. So, ibig sabihin, ang LCD natin is 8. So, ang gagawin natin is 8 over 8 over 8. Okay? So, meron na tayong LCD. Ang tawag dito is LCD or least common denominator. Okay? So, meron na tayong LCD or least common denominator na 8. So, ngayon, ang gagawin natin is hahanapin naman natin ang kanilang bagong numerator. So, paano natin hahanapin ang bagong numerator natin dito? Ang gagawin natin is LCD divided by denominator times numerator is equal to our new numerator. Ibig sabihin, itong LCD natin, i-divide natin sa ating denominator. Pagkatapos, i-multiply sa numerator at meron na tayong bagong numerator. I-try natin. So, LCD natin is 8. I-divide natin kay denominator. So, 8 divided by 4 is equal to 2. Tapos, i-multiply natin kay numerator. So, 2 times 3 equals 6. So, ibig sabihin, ang bagong numerator natin dito is 6. Okay, so next naman. Si 8, ang LCD natin, i-divide natin sa denominator na 8, which is 1. And then, i-multiply kay numerator na 2. So, 1 times 2 equals 2. Next, denominator or LCD divided by the denominator. So, 8 divided by 4 is equal to 2 times the numerator. So, 2 times 1 is equal to 2. New numerator is 2. And then, LCD divided by the denominator. So, 8 divided by 2 is equal to 4 times the numerator. So, 4 times 1 is equal to 4. Okay? So, meron na tayong mga bagong numerator. So, ngayon, dahil meron na tayong similar fraction, pwede na nating i-arrange ang ating fraction from greatest to least. So, greatest to least tayo mag-arrange. Greatest to least. Okay? So, sa similar fraction, kapag similar fraction, ang titingnan natin is ang kanyang numerator. Ang malaking numerator, ibig sabihin yun yung may malaking value. At ang maliit naman na numerator, yun yung may maliit na value. So, titingnan natin dito. 6 8s, 2 8s, 2 8s, and 4 8s. So, saan yung may malaking numerator? Si 6. So, ibig sabihin si 6 8s yung pinakamalaki na value. So, ibig sabihin ito yung first natin.
And then, saan yung kasunod ni 6? Numerator ang titingnan natin ha, hindi ang denominator kasi pareho lang sila. So, ang kasunod ni 6 is si 4. So, ibig sabihin si 4 yung pangalawang malaki natin. And then, ang pangatlo is pareho lang silang 2 8s and 2 8s. So, kahit saan sa kanila yung ilagay mo, okay lang. So, pwedeng dito yung 3 natin at pwede rin dito yung 4. Or pwedeng ito yung 3, pwede rin ito yung 4. Okay, so i-arrange na natin. Kapag nag-arrange tayo ng dissimilar fraction, itong original na fraction ang i-arrange natin, hindi itong ating similar fraction. Okay, so ito yung i-arrange natin. Sa pag-arrange natin dito sa dissimilar fraction, of course, ito yung babasehan natin kung saan yung greatest natin to least. So, ibig sabihin, dahil ito yung number 1 si 6 8, ibig sabihin, ang number 1 natin or ang greatest natin is 3/4. So, si 3/4 yung una nating ilalagay. Okay? So, ang pangalawa naman is si 4/8. So, ang 4/8 natin is si 1/2. So, ibig sabihin si 1/2 yung kasunod na malaki. And then, ang third is 2/8. So, si 2/8 or pwedeng si 1/4. Oops, sorry. And then, lastly is si number 4, 2/8, si 1/4. Okay, so si 1/4. Kasi si 2/8 at 1/4, magkapareho lang sila ng value. Kasi kapag si 2/8 is i-reduce into lowest term mo siya, so magiging 1/4 din siya kasi 2 divided by 2 equals 1, and then 8 divided by 2 equals 4. So pareho lang sila ng value. So ito na yung arrangement mo from greatest to least. 3/4, 1/2, 2/8, and 1/4. Or pwede si 1/4 dito, si 2/8 dito. So, napakahalaga na gawin mo muna siyang similar fraction or magkaparehong kanilang denominator bago mo ma-arrange ang iyong dissimilar fraction. Ngayon is i-arrange naman natin siya from least to greatest. So, from maliit to malaki. So, una si 1/4. Baliktarin lang natin. 2/8 and then 1/2 and 3/4. Ayan. So, o diba, napakadali na lang mag-arrange kapag naka-similar fraction ang ating dissimilar fraction. Another example tayo para mas maintindihan talaga natin. So, meron tayo ditong 3/10, 4/5, 3/4, and 5/10. So, i-arrange natin siya from greatest to least or from least to greatest. So, kapag hindi natin ito gawing similar fraction, mahihirapan tayo sa pag-arrange nito. So, first is hahanapin natin ang kanyang LCD. So, hanapin muna natin ang kanyang LCD. Okay, so sa paghahanap ng LCD, again, hahanapin natin ang kanilang multiples. So, ano yung denominator natin? 10, 5, 4, at 10. So, 10, 5, 4, at 10. So, isa lang sila. Ngayon is, hanapin na natin ang kanilang multiples. So, multiples ng 10 are, skip counting lang tayo, 10, 20, 30, 40. Okay, so hanggang 4 lang tayo. Pero kapag hindi pa sila nagkapareho ng number or ng multiples, pwede tayong magpatuloy. So, 5, 10, 15, 20. And then 4, 4, 8, 16, 20. Ayan. Oops, wala palang 12 ang ating 4. Sorry. Okay, so 4, 8, 12, 16. Okay, so 4 na siya, pero wala pa siyang kapareho dito sa dalawa. So, dadagdagan natin. So, ito yung sinasabi ko na pwede kayong magpatuloy. So, ngayon is titingnan na natin kung saan sila nagkapareho. So, pareho sila sa 20. Okay? So, ibig sabihin, ang LCD natin is 20. So, ilagay natin ating LCD dito or ang ating least common denominator na 20. Ayan. And then again, ano yung process sa pagkuha ng bagong numerator natin? Itong ating LCD or least common denominator, i-divide natin sa ating denominator. Tapos, i-multiply sa numerator, meron na tayong bagong numerator. So, gawin na natin. LCD divided by the denominator. So, 20 divided by 10 is equal to 2 times the numerator. 2 times 3 equals 6. So, meron na tayong bagong numerator. 20 divided by 5 is equal to 4. 4 times 4 is equal to 16. And then 20 divided by 4 is equal to 5. Times 3 is equal to 15. 20 divided by 10 is equal to 2 times 5 is equal to 10. Ayan, so meron na tayong bagong set ng fraction at tinatawag natin itong similar fraction. So ngayon is pwede na tayong mag-arrange ng fraction from greatest to least. So greatest to least. And then least to greatest.
Okay? So, i-arrange na natin siya. Again, ang titingnan natin kapag nag-arrange tayo ng dissimilar fraction, gagawin natin siyang similar fraction. Pagkatapos, kapag naka-similar fraction na tayo, titingnan natin ang kanyang numerator. Kung saan yung malaki, yun yung malaki ang value. Kung saan ang maliit, yun ang maliit na value. So, titingnan natin ang ating numerator sa pag-arrange ng ating dissimilar fraction. So, sa ating apat na fraction, saan yung may malaking numerator? Si 16. So, ibig sabihin, 16/20 is, ito yung ating may pinakamalaking numerator. So, ibig sabihin, ito yung pinakamalaki. Ano yung sunod ni 16? 15. So, si 15/20 ang pangalawa. And then, ano yung, anong nangyari? Wait. Ito yung pangalawa. And then, ano yung kasunod? Si 10. So, ito yung pangatlo. And then, si 6 yung pinakamaliit, pang-apat. So, ngayon is i-arrange na natin ang ating dissimilar fraction. So, ang first is si 16/20. Ibig sabihin, ang first natin sa ating dissimilar fraction is si 4/5. Okay? So, 4/5. Ang kasunod naman is si 15/20, si 3/4. Ayan. And next, ang pangatlo is si 10/20. So, 5/10. 5/10. And lastly is si 6/20, 3/10. Okay, so 3/10. So, ito na yung greatest to least natin. So, 4/5, 3/4, 5/10, and 3/10. So, least to greatest naman tayo. So, baliktarin lang natin itong ating greatest to least. So, una is si 3/10, and then 5/10. Next, kita ba sa baba? Next is 3/4. Lastly is 4/5. Okay? So, ganyan yung pagka-arrange ng ating dissimilar fraction. Ayan, so ganyan lang tayo mag-arrange ng dissimilar fraction. First, ang gagawin natin is gagawin muna natin siyang similar fraction. Pagkatapos is hahanapin natin kung saan yung may pinakamalaki na numerator. Tapos, i-arrange natin sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit or pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Pagkatapos, ang isusulat natin is itong ating given na dissimilar fraction. At meron na tayong sagot. So, ganyan lang kadali mga ka-thrifty. See you on our next lesson. Bye!